Umpisahan natin sa visual evidence. Para sa mga conspiracy theories, walang bagay na aksidente. Lahat ng bagay ay may kahulugan. Kaya nung binuksan ng banda ang gatefold sleeve ng vinyl record, agad tumitig ang mga conspiracy theories sa litrato ng courtyard. Sinasabi ng mga conspiracy theory na pag tinitigan mo daw yung cover ng vinyl record, makikita raw doon ang imahe ni Anton LaVey. Si Anton LaVey daw ang priest or ang founder ng Church of Satan. Noong 1977, nirelease ng bandang The Eagles ang awitin nilang Hotel California. Agad itong sumikat sa buong mundo at tinangkilik ng maraming tao. Pero habang marami nag-i-enjoy sa magandang guitar solo at tono nito, may mga tao or may isang grupo ng mga tao na hindi mapakali. Ang mga conspiracy theorists. Para sa kanila, hindi lang ito basta rock song. Puno raw ito ng mga mensahe at code o imbitasyon tungo sa isang madilim na sekta. At noong 1980s naging obsessed ang mga tao sa mga sabi-sabing ito. Kaya halika't pag-usapan natin ang kwento sa likod ng Hotel California. And by the way, this is tips ngayong araw pag-uusapan natin ng isa na namang awiting may kinalaman sa conspiracy theories at urban legends. Paano nga ba binasa ng mga conspiracy theorists ang kantang Hotel California? At ano nga ba ang mga nahanap nilang ebidensya na nagpatayo sa balahibo ng mga tao noon? At ngayong araw, papasukin natin ang isip ng mga conspiracy theories at titingnan natin kung paano nila nabuo or paano nila pinasikat ang satanic urban legends tungkol sa musikang ito. Umpisahan natin sa visual evidence. Para sa mga conspiracy theories, walang bagay na aksidente. Lahat ng bagay ay may kahulugan. Kaya nung binuksan ng banda ang gatefold sleeve ng vinyl record, agad tumitig ang mga conspiracy theories sa litrato ng courtyard. Sinasabi ng mga conspiracy theory na pag tinitigan mo daw yung cover ng vinyl record, makikita raw doon ang imahe ni Anton LaVey. Si Anton LaVey daw ang priest or ang founder ng Church of Satan. So sinasabi ng mga conspiracy theories na binili daw ng Church of Satan ang hotel at ginawa nila itong headquarters. At ang bandang The Eagles naman ay sumumpa sa kanila kapalit ng kanilang pagsikat. Pero kung titingnan mo gamit ang mata at ang isip ng conspiracy theories, nakakatakot talaga. Ang misteryosong figura sa itaas, siya ay isang babaeng model na kinuha para sa photoshoot para maging shadowy ang vibe ng picture. Walang kinalaman ang Church of Satan at sila mismo ang nag-issue ng statement na ito. Hindi daw nila pag-aari yung lugar. Pero sa mga conspiracy theories, mas masaya kung may kulto. Dumako naman tayo sa paboritong laro ng mga theories, ang paghahanap ng kahulugan sa liriko ng kanta. May dalawang partikular na lyrics ang naging pundasyon ng kanilang teorya. Ang una, yung lyrics na So I called up the captain, please bring me my wine. He said, we haven't had that spirit here since 1969. sabi ng mga tao sa likod ng teoryang ito na ilimbag ang Satanic Bible noong taong iyon. Kaya ang ibig sabihin daw ng linya na ito, wala na ang espiritu ng Diyos noong taong 1969 at pumasok na ang doktrina ng kadiliman. Pero ang totoong konteksto ay mas hango sa kasaysayan. Noong tinanong si Don Henley, ang lead singer ng kanta, kung bakit niya sinabing walang spirit na wine dahil ang wine ay hindi naman distilled spirit. Natawa siya. Ang sabi niya, ang spirit na tinutukoy niya ay hindi alak at mas lalong hindi demonyo. Ito ay metapora para sa social spirit ng 1960s, ang hippie movement ng kapayapaan
at kalayaan na tuluyan nang nawala pagpasok ng dekada 70. Ang ikalawang linya naman ay yung They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. ang sabi ng mga theories, ang beast daw ay halimaw sa Biblia. Pero ang totoo, ang Steely Knives ay isang nakatagong joke para sa katunggali nilang bandang Steely Dan. At ang beast, ito ay metapora para sa kasakiman at addiction ng mga tao sa Hollywood. Isang bagay na kahit saksakin mo ng pera, hindi mo talaga mapapatay. Siyempre, hindi kumpleto ang mga teorya pag wala ang teorya ng backmasking or ang pagkanta ng pabaliktad sa isang awitin. Sa teorya ng backmasking, sa chorus daw ng Hotel California, yung Welcome to the Hotel California, pag binaliktad mo daw ito, maririnig mo yung Noong dekada 80, may mga theories na nag-claim na yung lyrics daw sa chorus na Welcome to the Hotel California, pag binaliktad mo daw, ay maririnig ang Satan organize his own religion. Pero ang scientificong paliwanag dito, ito daw ay tinatawag na pareidolia. Ito ay ugali ng utak natin na maghahanap ng pamilyar na salita sa mga random na ingay. Kapag sinabihan kita na pakinggan mo ang salitang Satanas, iisipin yun ng utak mo at yun nga ang maririnig mo. Sa huli, bakit naging ganun ka-obsess ang mga conspiracy theories sa awiting ito? Dahil ang Hotel California ay maituturing na isang masterpiece. Napakagandang tono, napakagandang guitar solo, at yung lyrics nito, sinabi rin mismo ng banda, ay bukas sa iba't ibang interpretasyon. Mismo ang The Eagles na ang nagsabi na ang kanta ay tungkol sa marangyang buhay sa Los Angeles at ang madilim na bahagi ng American Dream. Tungkol ito sa isang tao na pumasok sa mundo ng isang luho at sikat. Ngunit sa huli ay naging preso siya sa sarili niyang ambisyon. Kaya nga may lyrics doon na you can check out anytime you want but you can never leave. At dito nagtatapos ang ating investigasyon na patunayan natin na malikot ang isip ng mga conspiracy theories pagdating sa paghahanap ng mga mensahe sa likod ng mga bagay-bagay. Kayo ba? Naniniwala ba kayo sa mga kwentong kulto noon? Kung oo, mag-comment kayo ng reaksyon nyo sa baba at mga topic na pwede natin pag-usapan. Huwag kalimutang i-hit ang like at mag-subscribe na rin para sa marami pang video katulad nito. Muli po, ako si Tips. Maraming salamat sa pakikinig. See you to the next one.